Ano ang pinagkaiba ng millennials, Gen Z at Gen Alpha? Welcome back to my channel, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang millennials, Gen Z at Gen Alpha. Sino ba sila? Bakit iba-iba ang kanilang ugali? At bakit minsan pakiramdam natin ay kailangan pa ng subtitle kapag kausap natin ang mas batang henerasyon? May nagsasabing mabilis daw mapagod ang millennials. Sobrang bilis maboard ng Gen Z. At ang Gen Alpha naman ay ipinanganak na yata na marunong nang gumamit ng tablet. Pero gaano nga ba ito katotoo? Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Rain Sung. Salamat sa suggestion mo and shout out sa viewers natin sa Sarangani Province. Bago tayo magtawanan tungkol sa noong panahon namin at okay boomer, unawain muna natin kung ano ba talaga ang generation cohorts. Ang generation cohort ay grupo ng mga taong ipinanganak sa halos magkakaparehong panahon at lumaki sa iisang social, cultural, economic at technological environment. Sa madaling salita, hindi lang edad ang basehan dito. Mahalaga rin kung anong mga pangyayari ang naabutan nila habang lumalaki. Halimbawa, magkaiba ang pananaw sa buhay ng isang batang lumaki na walang internet at isang batang natutong mag-swipe ng screen bago pa matutong magsulat ng cursive. At ngayon na malinaw na ang ibig sabihin nito, kilalanin naman natin ang mga bida ng ating episode. Simulan natin sa henerasyong marunong mag-save ng files sa floppy disk at marunong ding magbayad gamit ang QR code. Ang millennials na tinatawag ding Gen Y ay ipinanganak mula 1981 hanggang 1996. Sila ang tinatawag na bridge generation dahil naranasan nila ang buhay bago at pagkatapos ng internet revolution. Naabutan nila ang dial-up internet na kapag may tumawag sa telepono, biglang mawawala ang connection. Mayroon silang espesyal na kakayahan. Kaya nilang ipaliwanag kung paano mag-rewind ng VHS tape at kung paano gumamit ng cloud storage. Lumaki sila sa panahon ng text messaging, computer shops, MP3 players, at social media platforms gaya ng Friendster at Multiply. Oo, class, may panahon na ang pinakamahalagang tanong sa buhay ay anong background music mo sa profile mo? Ang millennials, ang unang henerasyong tunay na nakaranas ng digital transition. Natuto silang mag-adjust mula sa analog papuntang digital world. Dahil dito, mataas ang pagpapahalaga nila sa work-life balance, personal growth, at meaningful experiences. Hindi katakatakang mahilig silang kumuha ng litrato ng pagkain bago kumain. Ngayon, lumipat naman tayo sa henerasyong ginawang career ang paggawa ng 30-second videos. Ang Gen Z ay ipinanganak mula 1997 hanggang 2012. Kung ang millennials ay natutong sumabay sa digital world, ang Gen Z naman ay ipinanganak na kasama na ito. Lumaki sila na may internet, smartphones, at social media. Kaya normal para sa kanila ang video calls, online classes,
at instant access sa impormasyon. Kung encyclopedia ang gamit noon, search bar naman ang sagot ng Gen Z ngayon. Mas mataas din ang kamalayan nila sa mental health, social issues, diversity at environmental concerns. Mas bukas silang pag-usapan ang stress, burnout at emotional well-being. Sila rin ang henerasyon ng mga salitang slay, delulu at riz. Pero huwag kayong mag-alala, class. Bawat henerasyon ay may sariling lengguwahe. Mas gusto rin ng Gen Z ang content na natural at relatable. Kapag masyadong scripted, mabilis nilang napapansin. At kapag hindi nila nagustuhan ang video, ilang segundo pa lang, scroll na agad. Hindi dahil galit sila, kundi dahil mabilis talaga ang takbo ng internet sa mundo nila. At syempre ang panghuli sa ating discussion, ang Gen Alpha. Sila ang mga ipinanganak mula 2010 hanggang 2025. Sila ang unang henerasyong lumaki sa panahong bahagi na ng araw-araw. Nabuhay ang artificial intelligence, smart devices, at streaming platforms. Marami sa kanila ang natutong mag-swipe ng screen bago matutong magtali ng sintas. At kapag nawala ng Wi-Fi, pakiramdam nila ay may emergency. Dahil lumalaki sila na may voice assistants at online learning tools, mas maaga silang na-expose sa napakaraming impormasyon. Mas epektibo sa kanila ang interactive, visual, at mabilis na content. Hindi ito nangangahulugang maikli ang attention span nila. Nagbago lang ang paraan ng pagkatuto nila. Kaya mahalagang balansehin ang digital skills sa face-to-face interaction, critical thinking, at empathy. As we conclude our discussion on the 3-generation cohorts, tandaan natin na ang millennials, Gen Z at Gen Alpha ay hindi lang pinagkakaiba ng edad, hinubog sila ng magkakaibang panahon at technology. Ang millennials ang bridge mula sa analog patungong digital world. Ang Gen Z ay lumaking kasama ang internet at social media, habang ang Gen Alpha naman ay lumalaki sa panahon ng artificial intelligence at smart devices. Bawat henerasyon ay may kanya-kanyang lakas at pananaw sa buhay. Kaya sa halip na husgahan ang isa't isa, mas mabuting unawain natin ang mga karanasang humubog sa bawat henerasyon. Dahil sa huli, class, maaaring magkaiba ang ating mga gadgets at memes. Pero iisa pa rin ang layunin nating lahat, ang matuto at makibagay.